we are a leaders, hallelujah, of ministry that the Lord has given unto us. Thank you, Lord. So the word of the Lord for us tonight is the Father's blessing. Ano po, kailangan po nating malaman, ano po ba yung importance or gaano po ba kaimportante yung blessing ng ating mga fathers in faith. Hallelujah. So sabi po ng Genesis 49 verse 1 to 2, then Jacob called his sons and said, gather yourself together, that I may tell you what shall happen to you in days to come. Assemble and listen. O sons of Jacob, listen to Israel, your father. Imagine that, people of God. This is the word of the Lord. And this is the Lord himself who says, listen to Israel. And sino po ba yung tinutukoy doon na Israel? That is Jacob. Ano po? Sabi doon, Israel, your father. So the Lord wanted us and the Lord commanded us ano po na bawat isa sa atin, let us listen to the Father in faith that the Lord God has given unto us. Thank you, Jesus. Ano sabi diyan? And tinawag po ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi doon na magsama-sama kayo. Ano po, and God wanted us, ano po kanina, habang kami po ay nasa cafe, hallelujah Jesus, ano po, we have a meeting together with Ate Lindsay and Prophet Rainer and MD, hallelujah Jesus. So God reminded us na we need to be gathered or we need to gather ourselves together. Ano po, kung kung katulad nga ng amin na pag-usapan, ano po, the Lord wanted us to gather, ano po, in one place. Ano po, ginagana po natin itong mid-year na ito para po i-gather yung mga anak po ng Panginoon, ano po, every once in a year. Hallelujah, Jesus. But this is another command of the Lord unto us, ano po, na let us do sacrifice unto the Lord Jesus. Ano po, na kung kaya natin, specifically sa ating mga kapamilya ano po around Manila na kaya naman pong makipag-gather with us in the church or in the ministry. No, I encourage every one of you na let us gather ourselves together. Ano po, and let us assemble. Ano po sinabi doon? Assemble and listen. So pag sinabing assemble, ando doon po yung pagkakasunod-sunod. Ano po yung in order na ibinigay sa atin? Ano po ba yung order na ibinigay sa atin ng Panginoon? Our missions and our visions. And the Lord wanted us to assemble and at the same time listen. Ano po, so ibig sabihin, i-prepare na natin yung ating mga sarili at ihanda natin ang ating mga sarili sa kung ano pa yung gagawin ng Panginoon. At sinabi doon, listen. Ano po, kailangan po na makinig tayo. Ano po, at sabi diyan, listen to Israel, your father. So God wanted us to understand that we need to listen to the father of our faith. Ano po, saan man tayo nandoon, kay online man or physical, the Lord wanted us to be, sabi nga nila Kuya Yo kanina, to be centralized. Ano po, nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay mag-gathered, ano po, ng ating mga sarili, sama-sama. Ano po, kaya sa bawat isa, ano po, sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala na nandito lang naman sa Manila, hindi naman po ganong kalayuan, ano po, I challenge, ano po, and I encourage everyone to gather yourself with us together, ano po, every Sunday in our service, because I do believe that the Lord wanted this to happen as well. Ano po, na ang nais ng Panginoon ay mag-take na tayo ng action. Ano po, sabi nga kahapon doon sa ating topic, ano po, possess your kanaan. Pero paano nga po ba natin ipopossess yung ating kanaan kung hindi po tayo nag-i-step nag-i-step to gather ourselves, to be together. Ano po, how can we possess our kanaan if we don't step forward? How can we possess our kanaan if we don't listen to our fathers in faith? Are you with me, people of God? Hallelujah. So number one thing that I learned this night is the father's blessing. Ano po, ito po ay tumutukoy doon sa firstborn. Ano sabi po ng Genesis 49:3 to 4, Reuben. Ano po, o Reuben, you are my firstborn, my might, and the first fruit of my strength, preeminent in dignity and preeminent in power, unstable as water. You shall not have preeminence because you went up to your father's bed, then you defiled it. So he went up to my couch.
Hallelujah. So ibig sabihin pinatawag po ng father of faith, which is si Jacob, yung kanyang 12 anak, ano po, para i-release yung prophetic word na para sa kanila. Ano po, at unang-una na nga doon si Reuben. Ano po, ang nais ng Panginoon as a firstborn of this ministry. Ang nais ng Panginoon that we possess our might, ano po, ng yung blessing na yon ng katatagan, ano po, and sinabi doon, the first fruit of my strength. Ano po ang nais ng Panginoon, na tayo po yung maging una na mag-possess ng katatagan na yon. Ano po, wag tayong maging katulad ng kanyang other side na unstable as water. So ibig sabihin itong si Reuben ay masyadong doubted. Ano po, siya ay unstable katulad ng water. So kapag inapakan mo, lulubog ka talaga. Ano po, and God wanted us to understand as a firstborn of this ministry. Alam ko marami sa atin, magto 2 years na po ang church. Marami sa atin, 2 years na rin tayo magkakasama. Marami sa atin, we are here together, ano po, for a long time. Ano po, since 2024 and up to 2026, ano po, and 2027 is coming, and the Lord wanted us um, to realize, ano po, na tayo po ay firstborn. Ano po, wag na tayo maging katulad ng water. Ano po, wag na tayo maging katulad ng water na unstable. Ang nais ng Panginoon ay maging matatag na tayo ngayon. Ang nais ng Panginoon ay maging strong tayo in our, or maging might tayo, ano po, na gawin kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon no matter what. Ano po. And sabi diyan, because you went up to father's bed, then you defiled it. Ano po yung sinabi dito, or in-emphasize, ano po yung sinabi doon, you went up to your father's bed. It is a prophetic word of us na wag nating ipagpalit yung might, ano, wag nating ipagpalit yung first fruit of strength na ibinigay sa atin or isinare sa atin, ano po, with our lust. Ano po, wag nating ipagpalit sa mga bagay na nakakapag-defile ng ating heart. Ano po, yung might na ibinigay sa atin. Ano po, and God wanted us to possess this kind of blessing as well. Ano po, wag lang nating ariin na makinig sa kanila, kundi i-possess din natin kung ano po yung blessing na ipinapagkaloob nila. Ano, katulad nga po ng sinabi ng Bible, ano po, katulad ng sinabi ng Panginoon, ano po, listen to Israel, your father. And this is the word of the Lord unto us tonight, na makinig tayo sa ating mga fathers in faith, because this is what the Lord wanted us to do. Kasi alam niyo po, yung pagpapala po ay nasa kanila. Ganito yan eh. Kahit na sabihin mo, the Lord commanded me to raise up a ministry. Pero the question is, um, na-receive na ba natin yung blessing ng ating Father? Oo nga, nandun na yung blessing ni Lord. Pero do we receive the blessing of our Father? Katulad nga ng sinabi ng Bible, we need the favor of man and we need the favor of God as well. Ano po, kaya nga sinasabi ko palagi sa bawat isa, sa bawat mga tao, na maging liwanag tayo, maging kagaanan tayo, ano po, ng iba. Ano, wag tayo maging kadadapaan ng iba. Ano, minsan nakapokus na lamang tayo eh. Minsan nakapokus na lamang tayo dun sa kung ano yung alam natin, kung ano yung alam nating tama, but the Lord wanted us to understand na don't be unstable as water. Ano po, wag tayong maging doubted. Ano po, sa kung ano yung ipinagkatiwala at binigay ni Lord. Be might. Ano po, sabi doon, tayo na po yung mga firstborn, tayo na po yung mga unang ipinanganak, ano po, with this anointing, ano po, lakaran na natin ito. Huwag na nating hayaan na tayo pa po yung nagiging kadadapaan ng iba. Ano po, huwag na nating hayaan na defiled ang ating puso. Ano po, dapat po pairalin natin yung pagmamahal. Ano po, paano nga po ba yung pagmamahal? Love is patient. Ano po, kapag tayo magko-correct ng ibang tao, maging pasensyoso ka. Hindi po pwede na gusto mo kapag kinorek na natin yung isang tao, today din dapat magbago na yan. No, walang ganun. Wala pong magic. Sa paglilingkod, love is kind. Ano po, naipapakita po ba natin yung kindness natin sa kapwa natin, o masyado tayong supalpal kung supalpal? Ay hindi naman din po tama yun, because the fruit of the Holy Spirit says gentleness. Ano po, and sabi doon, rebuke them with love or correct them with love. So without love, your correction is defiled. Ano, maaring sa tingin natin, tama ito, but the intentions of our heart, is it right? Nagigets po natin?
So number one thing that the Lord God wanted us is i-receive natin. Ano po, maaring oo, favored ka ni Lord. Pero the question is, are you favored by man? Ano po, kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo na palaging balanse ang spiritual at ang physical. Hindi pwedeng too spiritual pero ang physical ligwak. Hindi pwedeng too physical pero ligwak ang spiritual. Kailangan maging balanse po 'yun. Dapat kapag ka ikaw humarap ka sa tao, favorable ka rin ba sa paningin nila? Ano po, hindi dahil nakikiayon ka. Pwede kang maging favorable sa harap nila nang hindi ka nakikiayon, kapatid. Ano po, I can say that I can be favorable in front of men. Ano po, dahil may mga pagkakataon na nakikita ko nga na ano, sana po kung ako po ay ko, Lord, may mga tao more than half of my years, iba 50s and so on, ano po, lumalapit sila because of what? 'Di ba? Nandoon po yung favor of man na tinatawag. Ano po, hindi nila nakikita sa iyo na ikaw po ay hindi liwanag. Ano po, yun po yung favor of man. Yung pabor ng tao ay nasa sa iyo din. Ano po, na pinapaboran ka din ng mga tao. Ano po, hindi po pwede na, oo nga, pabor sa iyo ang Panginoon. Eh, hindi naman po pwedeng sabihin natin, the Lord says. Eh, hindi naman po pwede yan. Because God wanted us to be mites. Are you with me, people of God? So God wanted us to be mites in everything. Ano po, kaya sa bawat isa na nandirito, ano po, nais ko pong ipaalala sa inyo na ang totoong mites ay hindi po dahil dinaragan mo, ang totoong might ay hindi dahil binurasga mo, ang totoong might ay hindi dahil tinaasan mo na dahil nasabi mo specific or straightforward kung anong nais mong sabihin. Ang totoong might, ipinapaintindi nila kung ano po yung dapat maintindihan ng tao, bakit kailangan niyang magbago at bakit kailangan niyang ayusin. Ano po, hindi po pwede na tayo po mismo, the people that correct them is unstable. Ano po, na tayo pa mismo yung shaky yung ating pananampalataya, na para bang we are all perfect, na para bang hindi na tayo nagkakamali. Ano po, we need to understand that, people of God, ang totoong might, alam niyo po, ay ang totoong might ay hindi po yung nagsisigaw ka eh. I was remember the time na uh, I was remember the time that many people speak to me like, you are not might to lead. No, hindi mo wala kang kakayanan para mag-lead. Ano po, but I always I always pray unto these people. Sabi ko, Lord, hindi ko naman kailangan maging might. Hindi ko naman, Lord, kailangan maging mighty. Hindi ko naman kailangan maging malakas sa lahat ng oras. Ano po, sapat na ako ay may kahinaan kasi sa oras ng aking kahinaan, ikaw, O Diyos, ang magsisilbi kong kalakasan. Kaya sabi ko, Lord, kung iniisip nila na hindi ako malakas at ako ay mahina na leader, sabi ko, Lord, patunayan mo sa kanila that I am your servant. Hindi ko kailangan patunayan ang aking sarili. Kaya alam niyo po, mga kapatid, it is part of the blessing that we can receive unto our Father, yung might na meron sila. Ano po, hindi natin kailangan magkipagpagalingan sa kung sino pa man. Hindi natin kailangan na we are we are we are always mites sa lahat ng oras. Ano po, hindi pwedeng hindi ka bumabagsak. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo perfect ka na, yari ka. Ano po, kasi there is no perfect people. We can do wrong. Even you're a leader, even you're a pastor, everyone can do wrong. And remember this, people of God. The Lord wanted us as a firstborn of this ministry. God wanted us na maging malakas tayo. Ano po, and it is part of the blessing. Ano po, alam niyo po yung mga tao na laging nanghihina. Ano po, they are doing their ministry without the blessing of their fathers. Kaya po sila bumabagsak. Kaya sila nanghihina. Kaya sila palaging lumalagpak because they don't acknowledge the blessing of their father. Sasabihin lang nila, kinuman kasi to ni Lord. But the question is, are you released by Father? Kasi alam nyo, kanina I was talking to the Lord. Sabi ko, Lord, paano ko ba ipipreach yung nais mong sabihin?
And alam niyo isa lamang yung word ng Panginoon, na anak, walang gumawa sa ministry na hindi ni-release. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa kanila, "Wag po kayong magmadali na i-release. Wag kayong mag-self-releasing, mahirap 'yun. Kasi ano man ang madali mong makuha, ay mawawala din ng mabilisan." Nage-gets po ninyo? Hayaan mong i-release ka ng Panginoon at i-release ka ng Father mo in faith. Alam niyo po sometimes ni-release na tayo ni Lord, pero, parang ang tagal ng releasing natin with our spiritual fathers or with our fathers in faith. Alam niyo dumating ako sa point na, God releases me year 2021. Ano po, I can do deliverance, I can do prophetic, I can do healing and so on and such, stuff. But you know what? In the year 2022, before my spiritual father die, ano po, dun ko palang nakita na, Lord, oo nga 'no, ni-release mo din ako. And that is what the Lord reminded me kanina. Ni-remind ako ng Panginoon na, "Anak, hindi ka magiging successful as a lead pastor of Walk in the Jesus Road Ministry without my servant or without your father releasing you." Kasi nung time na yun ipinag-pray niya ako at ang sinabi niya lamang nun, "Dave, ikaw na ang bahala sa ministry." Ano po, at gano'n din si Kuya Yo. Kaya siya ay mas prosper sa pagiging helper. Ano po, mas pinagpapala siya ng Panginoon as a helper kasi sabi nun, "Yo, 'wag mong iwanan si Kuya Dave mo, tulungan mo siya sa ministry." Ano po, kaya po everything na ginawa namin tandem, kahit na may mga times na minsan nakakaloko 'yan, minsan may mga time na parang hindi mo alam kung tulala ba o tulog o whatsoever. Pero alam niyo yun mga kapatid, ano po ginawa or ginampanan lang namin kung ano po yung blessing na ibinigay sa'min. You bless me as a helper, so be it. You bless me as a ministry holder, so be it. Kasi kung gagawin mo po yung ministry without the blessing of your fathers, wala din. Alam niyo po hindi naman magiging successful si Nehemiah without the blessing of his father. Gano'n din po si Abraham. Hindi po siya, hindi po gano'n din po si Isaac, na hindi po siya magiging successful without the blessing of Abraham. And Jacob is not a blessing without the blessing of his father Isaac. And gano'n din, yung mga naging anak ni Jacob, ano po, they will never be a blessing unto the life of Israelites without the blessing of their father. Ano po, at ang pinag-uusapan pa lang natin dito is the blessing of might. Ano po, na ito po yung binigay ng Panginoon or ito po yung binigay ni Jacob, ano po, dahil siya po yung firstborn, 'di ba? Alam po yung maging matatag niyo po sa pamilya kapag ikaw po yung panganay or ikaw po yung firstborn, lagi po yung authority ay ibinibigay po sa iyo. Ano, kapag wala ng mga magulang or wala ang mga magulang, the authority is given onto the firstborn. Hindi pwedeng mas firstborn pa yung ikalawa, ikatlo or ikaapat or yung bunso. Ano po, magiging issue tayo nito. Are you with me, people of God? And then number 2, goodwill. That is the second blessing that we can receive unto our Father. Ano po, pakatandaan niyo po ito mga kapatid. Ano? Hallelujah. Pakatandaan niyo po itong mabuti. Itong itinuturo ko sa inyo. This is the blessing that you can receive if you have fathers in faith. That's why lagi ko pong sinasabi sa inyo na you need to find who is your spiritual fathers. Because this is the blessing. You can be mites. Pansinin niyo po, lahat ng mga tao ng Walk in the Jesus Road na kilala nila kung sino ang kanilang spiritual father, they are mites. Malalakas sila. Matatatag sila kahit anong pagsubok ang pinagdadaanan nila sa buhay. Imagine, people of God, without knowing, ano po, alam niyo po ba ang spiritual father ko noong time na ako'y pinapersecute ng mga magulang ko? Alam niyo po ba nakaupo ako sa upuan, siya ay nakalupagi sa sahig at nag-i-intercede siya para sa akin? Imagine, dun ko nakuha yung might na yan. Kaya natutunan ko rin nung mga time na nape-persecute si Ate Lindsay, ipinagpe-pray ko din siya kahit na hindi kami magkasama. And that is the blessing of having a spiritual father. Ngayon ang tanong, sino nag-i-intercede para sa iyo? Sarili mo? Prideful ka?
Kaya nga sabi ng Panginoon na, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Not because ang tingin natin ay tama na. Kasi kapag mali ang tingin natin, tatamaan tayo sa Panginoon. Nagigets po natin? Ano po, ikalawang blessing na pwede nating matanggap. Actually, ito po ay dapat talaga matanggap natin. Goodwill. Sabi po ng Genesis 49:5-7, Simeon and Levi are brothers. Weapons of violence are their swords. Imagine, si Simon or si Simeon at si Levi, alam naman po natin na ang lipi ni Levi ay mga Levita or sila po ay mga pari. Pero bakit kaya sila binigyan ng violence or weapons of violence are their swords? They are not fighting, they are not fighting physically, they are fighting spiritually because they are the intercessors and they are the sword bearer. They are the bearer of the word. Alam niyo po ba 'yon? Sila po ang may dala ng salita ng Panginoon. That's why sinabi diyan, weapons of violence are their swords. Because the tribe of Levi, they are the Levites. Sila po yung inilagay ng Panginoon para po sa church. Kaya nga naaalala niyo yung laging kinukwento ni Kuya Yo? Ano po, na may ang ganda naman ng intention niya eh. Ang ganda naman kung titingnan eh, gusto lang niya namang tumulong para hindi bumagsak yung Ark of Covenant. Pero dahil hindi kasi siya iblines para doon sa gawain ng Levites, namatay siya. And many of us, magiging ganun din tayo. When we are not blessed to do that thing, we will surely die. Not physically dying, but spiritually dying. Kaya kung mapapansin po natin, kapag nakita mo yung totoong will ng Panginoon, you will see that you are really growing. Diba? Minsan nga nagtataka sila, Pastor Carl, hindi ka ba napapagod? Physically, may mga moments po na napapagod po ako. Nakakapagod pong magbiyahe, nakakapagod mag-travel, nakakapagod mag-mission. Imagine nyo po, ilang preaching ang gagawin mo sa isang buong linggo, pero this is the works of the Lord in me. Hallelujah. Thank you, Jesus. But God wanted us to have this goodwill. Sabi pa dyan, let my soul come not into their counsel, O my glory, be not joined to their company, for in their anger they killed men, and in their willfulness they hamstrung oxen. Alam niyo po ba na prophetic word yan? Alam niyo po ba na yung mga taong ini-anoint ng Panginoon, kaya nga laging nire-remind sa atin, touch not my anointed ones, because they are like this. Alam niyo minsan, magandang sumama sa mga lingkod at anointed vessels ng Panginoon, pero mahirap din po silang kalaban. Because if they says it can happen. Do you guys remember the life of Elisha? The moment na siya ay minak ng mga kabataan, anong ginawa niya? Sinomon niya yung bear. And alam niyo, people of God, I have been a lot of battles when I started this ministry or before I started this ministry. Alam niyo po, simple lang. I always pray unto them. Kaya nga sabi diyan, for in their anger they killed men. We are not killing them physically, but we kill them spiritually. Pero hindi po ako murderer ah. 'Di ba? Sana nagigets niyo po yung point ko. What I'm trying to say is they are trying to throw stones of gossip in me. And I pray unto them, Lord, ginagalit ako ng mga tao na to. Lord, naiinis ako sa mga tao na to. Lord, sinabi mo, vengeance is yours. So Panginoon, sa iyo na ito, bahala ka. Kapag ang mga leader ko ay hindi sumusunod, simple lang ang aking prayer, Lord, paluin mo na. Kasi pasaway eh. Diba? And time will come that they will come back and say, sorry pastor, kasi ganito, kasi ganyan. And dun yung moment na sasabihin ko sa kanila, thank you Lord. So magtataka sila, bakit thank you Lord? Ay kasi ginawa na ng Panginoon yung para sa akin. Ano po? Sabi ng Panginoon, His anointed vessel, ano po, they have the key. What they say yes is a yes, and what they say no is a no.
unto the Lord. Kaya nga minsan kahit ang hirap-hirap, ang difficult ng mga tao, ano po ang amin dinideclare sa kanila? Hindi, the Lord will change them. Kasi the moment you judge them, at the moment na sinabi mo nang wala na yung pagbabago, bahala ka sa buhay mo. Kasi wala ka nang magagawa diyan, kahit anong tumbling at prayer mo diyan. Ikaw na ang nagpe-pray, ikaw pa rin ang sumira diyan, ikaw pa rin ang nag-declare ng ibang bagay diyan. Hallelujah. Are you with me, people of God? And in their willfulness, they hamstrung oxen. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, it is cruel. Imagine niyo po, kaya nga po nakakatakot na ang isang anointed vessel ng Panginoon ay ating pong wasakin. Kasi sabi diyan, no, cursed be their anger. Ano po kasi, kakaiba kasi kapagka yun yung kanilang ano, yung napasama natin ng loob. Kaya nga sinabi doon ng Bible na, sabi yun Hebrews 13:17 ata yun if I'm not mistaken, submit to them, sinabi doon na mag-submit tayo sa ating mga leader. Ano po, at alam ko may nakasulat pa yun dun sa may dulo. Ano po, kayo na lang po ang mag-check. Ano po, alam ko may nakasulat pa yun sa dulo na huwag tayong gagawa ng ikasasama ng kanilang loob or ikabibigat ng kanilang pasanin. Sapagkat sino magbibitbit nung judgment noon, hindi po sila, kundi ikaw. Ikaw na inilagay ng Panginoon para sa kanila ay sakit ng ulo nila. Alam mo, hindi sila ang lugi, ikaw. Kasi po yung bigat, ano po, nung ginawa mo sa kanila, na nag-cause ng trouble sa kanila, you will bear it. People of God. I'm not saying this para takutin kayo, pero that's the reality. Kaya alam nyo mga kapatid, the moment I know that I am an anointed vessel of God, the moment that I know that I am released I am released by my Father in faith, and I am released by my God to do this ministry. Lahat ng mga tao na na-encounter ko, good or bad or good, hinahayaan ko lang. Because I know that when, alam mo yun, kapag napasama nila yung loob ko, this is not me to revenge. It is the Lord who will make this vengeance. Kasi ang sabi ng Panginoon, ayaw niya nang napapahiya ang kanyang mga anak. Ano? Kaya ang lagi kong sinasabi, okay, ako masarap ang tulog ko, pero sila ang tanong, guilty ba sila? Ano? Kung hindi sila makatulog because of what they did to me, it is up to them. Remember, meron po akong dating member. Nagtampo siya sa akin kasi binati niya ako ng birthday ko that time. So, that is year 2025. Binati niya ako ng birthday ko. Parang surprise birthday niya sa akin yun. And then suddenly, hindi ko po na-entertain itong tao na to. And in that very moment, hindi pala naging maganda yung respond ko sa kanya. At ang feeling niya, na-reject ko siya. Medyo emotional itong tao na to. You know what, people of God? Alam niyo po ba na for 5 months, dinala niya yun? Ako nakakatulog ako ng masarap, pero yung tao na yun, sabi niya, 5 buwan ko tong guilt. 5 buwan ko tong iniisip. Kuya Dave, akala mo ba yun? Ang hirap-hirap, ang bigat-bigat nito. 'Di ba? May mga time na gusto na kitang kausapin, pero parang may pumipigil sa akin na huwag kausapin, pero ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. And if you feel that way onto servants of God, or onto anointed vessels of God, ano po, you need to confess on it, and you need to open on it, and you need to alam niyo yun, mag-humble down na lang kayo. Kasi grabe yung magiging balik nun, kapatid. Masaya sila habang ikaw guilty ka. Sila ang sarap ng kanilang pag-walk kay Lord, habang ikaw, what are happening unto you, iniisip mo, galit pa kaya siya? Ano ba kaya ang nasa isip niya? And so on so forth. Pero siya, inilay down ka na pala sa Panginoon. At yun yung pinaka nakakatakot, kapatid. Nagigets po ninyo? Kaya alam niyo mga kapatid, kapag may mga taong nagpapasama ng loob ko, I always pray unto the Lord, Lord, encounter mo na lang sila. Kasi Lord, pinapasama nila yung loob ko. Lord, nasaktan ako. Lord, nasasaktan ako kasi puro pangako. Pero walang nangyari.
Kaya ikaw na Lord ang bahala para sa kanila. Lord, ang daming sayings, pero wala namang action, bahala ka na diyan. Hindi na ako mai-stress. You know what, people of God? That is the blessing of being released. Goodwill. Meron ka ng goodwill. Alam mo kung paano mo kontrolin ang dila mo. Alam mo kung paano kontrolin yung emosyon mo. Alam mo kung paano kontrolin yung labi mo. Alam mo kung kailan ka magsasalita at hindi ka magsasalita. Because you know, ano po, na kapag nagalit ka, iba yung galit na yun. Kasi ang sabi ng Panginoon, whatever you speak, it will happen because you are anointed by God. So kaya nga sabi doon, curse be their anger. Ano, i-curse nyo na. Diba? Huwag nating galitin ang ating mga spiritual vessel, specifically those who are anointed vessels of God. Eh, alam nyo, may mga pagkakataon na maraming mga tao na tinitira ako sa ganyang moments, eh wala akong pakialam, kahit propeta ka pa, di pagalingan tayo manalangin. Diba? Wala akong pakialam kahit anong status mo, kay pastor ka pa. Diba? Pagalingan na lang tayo manalangin. Diba? Tingnan natin kung sino yung favored ng Panginoon. Because I know that my God, He favored my life. Because He called me to do these things. Katulad ng sineshare ko sa inyo. Ano po, alam nyo po, naalala nyo po yung isineshare ko sa inyo na may tao na welcome nila ako sa church. Nag-share ako doon ng glory ng Panginoon. Nag-share ako doon ng regarding sa deliverance. And afterwards, ako po ay ginugosip. Binan kami sa kanilang church. Alam nyo po, siya na ang binan ng Panginoon. Ngayon, alam nyo po, buong church na yung tinanggal sa kanya at ibinigay doon sa mukhang walang kagana-gana. Diba? Yung tinitingnan niyang walang kagana-gana doon sa ministry nila, yun pa ang pinagkatiwalaan ng Panginoon at malaki pa ang binalik ni Lord. Ginawa pa dalawa yung church na yun. Sabi ko, Lord, grabe ka. You see, people of God. Kaya alam nyo, kapag may mga taong nagpapasama ng loob ko or may mga taong nagbibigay ng hatred or nagbibigay ng something in my heart, I always say unto the Lord, Lord, help me to forgive these people. Hayaan mo lang, Panginoon, kahit anong sinasabi sa akin ng mga taong ito, and let them see who my God is. Pakita mo sa kanila kung sino yung Diyos ko. Pakita mo sa kanila kung sino ako sa iyo, Panginoon. Hayaan mong malaman nila kung sino ang Panginoon kong pinaglilingkuran. Diba? Kasi ayokong magalit ako. Ayokong magkaroon ako ng tampo. Kasi sabi nga dyan, for it is fierce. And the wrath, it is cruel. Nakakatakot. See, people of God. Kaya sabi dyan, I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Ano po? Imagine nyo, grabe po yung blessing na ibinigay kay Simeon at kay Levi. Ano po, siguro itong lipi ni Simeon, sila po yung mga helper ng church. At yung lipi ni Levi, sila po yung mga lingkod ng church. Kaya alam nyo po mga kapatid, if they are anointed by God, don't argue with them. Ano po? Hayaan yung sa Panginoon kayo lumapit. If you see something wrong in them, then pray for them. And let the Lord deal with them. Alam niyo, ng mga time na binan ako, ng mga time na pinagsalitaan ako ng hindi maganda, hindi naman ako nakapag-argue. Inilapan ko lang sa prayer. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Nakakaawa sila kasi mga pastor pa naman. Pero you know what, people of God? Walang senior pastor kay Lord. Tinanggal ng church. Meron kami pinuntahan na isang ministry na pinahiya kami ng mga senior pastor. Tinanggal din yung church na yon sa Imus. Bumalik kami, naging insurance. Sabi ko, ba't insurance na yun? Nakalagay, wala na yung church. You see, people of God. So that is, you see, people, you see, mga kapatid, goodwill. That is the second blessing of having a fathers. Imagine mo, hindi ka lang nagiging malakas. Kaya pala magtataka kayo, bakit yung may mga spiritual father ang tatatag nila, di ba? Kahit anong pagsubok ang dumaan sa kanilang buhay, they are still strong.
Because what? They also have goodwill. Alam nila kung ano yung kanilang lalakaran. Alam nila kung saan sila dadaan. Bakit meron silang gabay? Meron silang tagapagbantay. At ang sabi ng Panginoon, hindi pwedeng ang kapwa bulag ang mag-akay sa bulag din. You see, people of God? Number 3, kingship. Meron silang dominionship, meron silang kingship. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Panginoon in Genesis 49:8-12, ito po yung prophetic word ni Jacob kay Judah. Sabi niya doon, Judah, your brother shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's son shall bow down before you. Imagine that prophetic word. Sinabi niya, Judah. Pang ilan lang ito si Judah? Pang 3 anak. Pero nung sinabi niya, Judah, lahat ng mga kapatid mo ay magbabow down sa iyo. Kaya sabi niyan, your father's sons. Ang tinutukoy niya yung mga kapatid niya. Bakit? Kasi sa lipi lamang po ng Judah, nagsisimula ang mga king. Kahit balikan niyo po ang history ng lipi ni Judah. All kings, even the king of all kings, came from the tribe of Judah. Jesus came from the tribe of David, and David came from the tribe of Judah. That's why Jesus called us a lion of the tribe of Judah. Because the Bible says in Genesis 49:9, Judah is a lion's cub. Are you with me? Eh sabi dito, Judah, your brother shall praise you. Imagine niyo po yun. Di ba? If we have the blessing of our fathers, alam niyo po yun, walang makakatutol sa inyo. Kahit sino pa yan. Kahit nauna pa siya sa'yo. Wala pong may kaya na i-unseat ka because God seats you. I was remember the time na nakikita ko yung sarili ko na Lord, parang hindi naman ako capable because maraming mga nauna sa akin at maraming mukhang magaling. Pero the Lord says, anak, the Father's blessings is in you. So possess that kingship anointing over your life. And all your brothers will bow down on you. They shall praise your name because of my son's name, and that is Jesus. Your hand shall be on the neck of your enemies. Meron kang authority to set them free. Sabi dito, Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He is stopped down. He crouched as a lion and as a lioness. Who dares rouse him? Imagine, the scepter shall not depart from Judah. Ano po ba ang ibig sabihin ng scepter? Yun po yung kapangyarihan ng king. Nandun sa scepter na yun. Yung setro. Hindi lamang corona, kung hindi setro. At sabi doon, kung sino man ang ini-anoint ng Panginoon with the kingship anointing, it will never be departed. And sinabi doon, nor the rulers stop from between his feet. Imagine nyo po yun. Kakaiba itong prophetic word ng Panginoon. Ano po, or kakaiba itong prophetic word na ibinigay kay Jacob para sa tribe ng Judah. At sabi dito, until tribute comes to him, and him shall be obedience of the people, binding his foal to the vine and his donkey's colt to the choice vine. He has washed his garments in wine, in his vesture in the blood of grapes. His eyes are darker than wine, and his teeth is whiter than milk. Imagine that prophetic word. Alam niyo po ba yung future na binabanggit dyan? Kung sino po yung taong yan? Yung ruler's staff na yan? That is Jesus. And if you have that kingship anointing, your scepter is the Lord Jesus himself. Are you with me, people of God? Natuto po ba kayo o masyadong malalim? Number 4, business. Wow. Thank you, Lord. Everyone that is in the Lord, you are a businessman and businesswoman. You know it? Because anyone that is in Christ, they can create finances, then they can create money, they can create wealth. And that is what prophesied to Zebulon. Sabi po ng Genesis 49:13, Zebulon shall dwell at the shore of the sea. He shall become a haven for ships, and his border shall be at Sedon. Diba? At alam naman natin, yung mga ships na yan, that is a logistics or transportations.
And these Zebulun men, God given them through their father's blessing, a life for business. That's why. Kaya pala, no? Grabe pala yung mga anointed blessed vessels ng Lord na inirelease ng kanilang mga fathers. Kaya pansinin nyo, if you are released by your fathers in faith, wala pong naghihirap na anak ng Panginoon because they are released in His principle, in His pattern. Hindi na po tayo lalayo. For those people that are released by walking the Jesus Road ministry, bawat isa sa atin, naghihirap po ba tayo? Hindi naman tayo pinaghirap ng Panginoon. Yet sometimes we are troubled, but God never make us ashamed. Hindi naman ninayaan ng Panginoon na tayo po ay mapahiya. Because the Lord knows. A true vessel of the Lord. Ano po, hindi po sila ang hahabol sa pera. Pera po ang humahabol sa kanila. Hindi po sila maghahabol ng victory. Victory ang maghahabol sa kanila. Hindi sila maghahabol ng power because power will follow them. And number 5, burden bearer. Yan po ang ikalimang blessing nating matatanggap sa ating mga fathers in faith. Genesis 49:14-15, Issachar. Ito naman yung tribo ni Issachar. Ang sabi dito is a strong donkey crunching between the sheepfolds. Bakit ko po nilagay ng burden bearer? Kasi po yung tribe ni Issachar, sila po ay mga prophetic tribe. They are a prophetic tribe. They are a praying tribe. Kaya nga sinabi ng crouching between the sheepfolds. Kasi sila yung mga tao na nag-i-stand in the gap. Sabi din, he saw that a resting place was good and the land was pleasant. So he bowed his shoulder to bear and become a servant at forced labor. Imagine nyo po, ang mga prophet ang may pinakamahirap na trabaho, mga kapatid. Because it is not commanded by man, it is commanded by God. You are not a servant to a man, you are a servant to Him. That's why a true burden bearer. Kaya pansinin yung mga taong blines ng kanilang mga spiritual fathers, alam nila yung burden na dala-dala nila. Kaya po kaya nilang ipaglaban ng patayan kung ano po yung command na dala-dala nila or yung word na dala nila. Because they know. Alam nyo po, noong time na binigyan po si Nehemiah ng burden ng Panginoon, lumapit siya sa kanyang king. Nag-ask po siya ng permission or ng blessing. Sabi niya, paano po ako dadaan sa mga boundary? Alam mo, binigyan siya ng special na letter. Sabi, ipakita mo lang yan sa mga general at silang lahat ay yuyuko sa iyo. At lahat sila ibibigay ang pangangailangan mo. Kahit kahoy pa yan, kahit bato, lupa, everything. Imagine the blessing of a father. It included wealth. It included everything. Kaya alam niyo po yung mga taong nirelease ang kanilang mga fathers in faith. Yung mga nirelease sa ministry, yung mga nirelease ang kanilang mga spiritual fathers sa kanilang gawain para sa paglilingkod kay Lord. Hindi po sila problema. Are you with me, people of God? I was remember that the time na lumapit sa akin si Kuya Yo, sabi niya pa, the Lord shows me that I am a prophet. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi ko, lakaran mo lang. Simple as that. Sabi niya, baka mahirap. Sabi ko, no, hindi yan mahirap. When you obey unto God, everything will be added unto you. O, tingnan niyo. Ilang taon na po yung full time ngayon. Nilalakaran niya po yung paglilingkod niya kay Lord. Hallelujah, Jesus. Are you with me, people of God? Diba? Number 6, eldership. Sabi ng Genesis 49:16-19, Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel.
Dan shall be a serpent in the way, a viper by the fat, that bites the horse's heel so that his rider pulls backward. I wait for your salvation, O Lord. Raiders shall raid God, but he shall raid at their heels. Remember this. Ito naman yung authority na ibinigay ng Panginoon or ibinigay ng kanyang father kay Dan. Si Dan ay magiging council or magiging elder ng mga lipi. Kaya sabi diyan, Dan shall judge his people as one of the tribe. Kaya alam nyo mga kapatid, hindi naman tayo lahat ay council. Hindi tayo lahat ay binigyan ng Panginoon ng karapatan to judge. Kaya nga alam nyo minsan may mga pagkakataon na may mga tao na nagsasabi sa akin na, "Hoy pastor, alam mo may nakita akong ganito sa ministry nila." Sabi ko, wala tayong pake. Pastor, di ba pastor ka naman? And sabi naman ng Bible, open rebuke is better than secret love. Pero hindi. Bakit hindi mo yung ginagawa, pastor? Sabi ko, demonize me if you want. But they have elders. Hindi ko pwedeng i-bypass yun. They have authority. Kaya alam niyo mga kapatid, if you wanna rebuke somebody, it is better na dumaan muna kayo sa authority. Let the right authority counsel them. Because it is God's pattern. Thank you, Lord. It is God's pattern, mga kapatid. Honor authority. That's why, if you wanna rebuke somebody in this ministry, let me know it. Para alam natin kung anong tamang judgment na gagawin natin. So that they cannot feel guilt, or even shame, or even condemnation. Don't go beyond your restriction. Don't go beyond in your limited spots. Kasi pastor, sabi naman ng Panginoon, open rebuke is better than secret love. But the Lord says, honor authority. The Lord says, submit to your leaders. Even honoring your father and your mother in the same method in your fathers in faith and mothers in faith. Kung hindi mo naman sila sakop, kung hindi mo naman sila spiritual sons and daughter, kalma. Allow the right authority to handle the situation. Kasi kung magugubiyan ka, it's either maging kadadapaan ka ng tao na yon, o it's either makondem mo siya nang hindi mo alam. Even though ang tingin mo ay pagmamahal, but the impact is not loving. It is condemning. Kaya alam nyo, before I judge, before I counsel, alam nyo, dinadaan ko talaga yan sa spiritual father ko, even my dreams. Specific na yun Pastor, ito na panaginipan ko. Pinapapunta ako ng Panginoon dito sa isang kapatid natin sa pananampalataya ng gagawin ko. Sasabihin lang niya, lumakad ka na kasi tama. Specific naman yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na command. Sabi ko, hindi. I honor you because you are our authority. You are the fathers in faith. Anong gagawin ko? Sabihin mo. O ganito, ganyan, Dave. Okay. I will. Kasi kung ito ay ako lang, kung ako ay magmamagaling lang, wala pong mangyayari. Kakabagsak ko po yun. Alam nyo, nung time that I started this ministry, I am in very big trouble. Since wala yung spiritual father ko, lumapit ako sa aking mother church, sa aking lola. Di ba ganun naman, kapag wala kang magulang, saan ka pupunta? Lolo't lola kung buhay pa. Pag wala, tito at tita. O nilapitan ko aking lolo't lola sa pananampalataya. Sabi ko, ano pong gagawin ko? I am in trouble with my ministry. Sabi niya, do this, do that, and do this, that. And you see, people of God, that's how I started walking the Jesus ministry. Ano po?
Even I am just 29 years old. But I started this ministry in year 2024. I was like 29, 28, 27 years old. Imagine, people of God, hayaan natin. Because the Lord anointed eldership. Hayaan natin sila mag-decide para dyan. There is the right counsel for that. Diba? Alam niyo po, maraming mga tao, maraming mga Kristiyano nowadays, sila po ay bumabagsak because they are too rush in everything. Pinupuntahan na nila yung boundary na hindi nila nasasako. I was remember the time na meron akong na-encounter na meron akong it is a testimony to me. Ano po, nasabi niya, alam mo pastor, yung mga so-called prophets na yan, pumunta sa church namin. Ano po, walang paapaalam sa mga pastor at mga elders na nandoon, nagprophesy doon. At the Lord says daw, ganyan. Sabi ko, that is wrong. They need to go first. Unless binigyan ka po ng authority. Ano po? Because it becomes disrespectful and you will never be a light unto other. I was remember the time na before I was speaking and somebody take up the mic and speak also. Alam niyo yung ginawa ko, binaba ko yung mic ko, bahala ka sa buhay mo. Magsalita ka dyan. Because it is disrespectful. Because we have a healthy boundaries. We have a healthy place. Eh sabi doon, if you are blessed by your fathers, ano po, malalaman mo kung ano po yung tamang approach. Malalaman mo kung paano yung tamang character to handle situation. Kaya nga po eldership, ang ibig sabihin po niyan well experience. Ibig sabihin mas eksperyensado na sila kung paano nila i-handle ang situation. Iba po yung iba sa atin. Ano po, makagawa ka lang ng kasalanan, maliit o malaki. Parang lahat na pinapalaki. They judge you according to your actions. They judge you in every step of the way. Kukondem ka na. We need to go in the eldership. Nating hayaan mga kapatid na tayo po ay mahilig mag-bypass. Kasi ang bypass road, shortcut yun. Huwag ka mag-shortcut. Dumaan ka sa tamang process. Hindi naman pwedeng pumunta ka sa Senado nang hindi ka dumadaan ng Kongreso. Because that is a pattern. You cannot go directly onto the president without going onto the information counter. Are you with me, people of God? So that is the sixth blessing na marireceive natin dun sa ating mga fathers. Di ba kayo nagtataka? Totoo naman, di ba? Yung mga may mga magagandang asal na mga minister, yung may mga good characters when they minister unto other, they are equipped by their fathers. Hindi basta na lang. Masabi lang na prophetic, basta na lang release ng release. Pero ang tanong, equip ka ba? Train ka ba? Diba? See, people of God, yung authority ay binigay sa atin. No? I was remembered the time na yung spiritual father ko, sinishare niya yan. Makinig kayo kay Kuya Dave nyo kasi ganito, ganyan, ganyan. Sakala ko dati ako parang, wala lang, hindi ko yung pinapansin. So magugulat na lang ako pag ako nag-i-speak. Nakikinig sila lahat. It is because it is a blessing from my spiritual father. Hanggang sa dumami yung mga taong nakikinig. Ano po, sabi ko, thank you Lord. Because it is not just a favor of man, it is a favor of God. Kasi kung ito'y favor lamang ng men, wala po akong kayang gawin. Wala naman akong gaanong kakilala, mahihiyain po ako. Mukha lang hindi. Number 7, evangelism. Ano po? Hallelujah.
Bukod sa natututo tayo kung ano po yung dapat natin na maging respond in all situations, 'di ba, natututo din tayo to evangelize. Ano po, yung mga spiritual fathers natin, yung blessing nila, it helps us to do this evangelism. Kaya sabi dito, Naphtali is a do. Let loose the bears, beautiful fawns. Ano po? And alam niyo po, kung titingnan niyo po yan in Tagalog version, kung bakit evangelism ang nilagay ko diyan. Sabi doon, sila po ay mga katulad ng mga messenger. Ano po, yung lipi ni Naphtali ay katulad ng mga messenger. Sila po ay tagapaghatid ng magagandang balita. So ibig sabihin, kung kanina merong council, merong elder, merong king, ito namang mga tao na ito, sila naman yung inilagay ng Panginoon to share the good news. Pero alam niyo yung mga so-called evangelists today, hindi naman good news ang dala, condemnation. Sasabihin sa'yo, repent! Anong good news? Diba? Anong good news sa repent? Nasabi mo ba kung ano yung good news? Eh sasabihin mo doon, repent people of God, kapag hindi ka nagbago, mapupunta ka ng impyerno. Anong good news doon? Di ba? Eh si Jesus nga, hindi naman yan in-emphasize yun eh. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Shinare niya yung love niya through healing and deliverance. Shinare niya yung love niya dun sa mga tao na yun. Si Zacchaeus ba, nabago ba siya because the Lord says, repent, Zacchaeus? No. Pinakampani niya si Zacchaeus at nung makita ni Zacchaeus yung light ni Jesus, he changed. Alam niyo, people of God, you can learn from them. And that is, ano po, maraming mga self-release evangelists na ang dala daw nila ay repentance, ang dala nila ay ganito. Yes, wala masama doon, kapatid. But do you know what God releases to our fathers in faith? Good news. Kahit pumunta ka ng New Testament, anong sinabi niya sa mga apostol? Spread the good news of the gospel. So paano yun? I-share mo. Di ba? Ano to, takutan? Magbago na kayo kasi mapupunta kayo ng impyerno, masusunog ka doon, and so on. Nagbago kasi nakakatakot nga naman yung impyerno. Pero ang tanong, totoo ba yung transformation? So God wanted us to share the love of Christ. Share natin yung pagmamahal ng Panginoon para pag nagbago sila, tama yung pagbabago, hindi yung natakot lang. Tama po, mali. Di ba? Pupunta ka ng street, magsisisigaw ka doon, tatakutin mo sila, may impyerno, sinusunog ang kaluluwa. Asan yung good news? Diba, alam niyo po mga kapatid, this is the good news. Kahit makasalanan ka, kaya kang patawaran ng Panginoon. That's the good news. Alam mo kapatid, kahit na hindi mo kilala ang Panginoon, this is the good news. Kahit di mo pa siya kilala, minahal ka niya. John 3:16. That is good news. Anong good news doon? Nagsisigaw ka, repent! Lumindol ang lip, repent! Well, what is the good news? Anong good news? I-headline mo pa lang, kakatakot na eh. Kaya maraming tao ayaw na nilang makinig. Naku, nandiyan na naman. Nandiyan na naman yung perfect. Magsasabi, kayong mga bakla, tomboy, magbago kayo. Kayong mga makasalanan, kayong mga this. Kaya anong respond sa atin, mga evangelist? Anong respond ng mga tao sa ating mga evangelist? Sasabihin mo, demonic oppression. Wala kang knowledge. Ang sabi ng Bible, release good news. Eh, bad news yung dala mo eh. Di ba? Ba't di mo i-share sa kanila? Alam mo naman na makasalanan na sila, wag mo na banggitin yun. Bakit? Nung bang in-encounter ng Panginoon si Magdalena, ano bang dala-dala niya? Oy, Magdalena, pokpok, halika. Magbago ka. Hindi naman ganun eh. Anong sinabi niya, Magdalena? Anong sinabi niya sa mga tao? Sino walang kasalanan? Batuhin. Mauna na kayong bumato kung wala kang kasalanan. Anong pina-realize niya sa mga taong gusto bumato kay Magdalena? Na lahat sila makasalanan at wala silang karapatang batuhin yung isang makasalanan dahil sila rin ay makasalanan at dapat din silang batuhin. That is love. Come on, people. Come on, Christians. Evangelize good news. Huwag laging bukang bibig mo repentance and hell. Ano po, 10 taon ka ng Kristiyano. Ilang taon ka na nagpe-preach sa labas, repentance pa din ang dala-dala mo. Ano yung good news? Yun ang sabihin mo sa kanila.
Ngayon may mga sakit, the Lord has given you healing. Yung mga taong oppressed, this is the good news that God can deliver you because when God sets free, it is free indeed. Na kahit ano pang trauma yung pinagdaanan mo, kahit anong trouble pa yung pinagdaanan mo, God can set you free. People, that is the essence of evangelism. Not saying repent, the Lord is coming. Kailan? Even the Bible says, they never noted kung kailan magbabalik ang Panginoon. Wag mo nang linlangin ang sarili mo doon na kasasabi mo ng kasasabi. Yung mga tao ang respond na, Diyos ko po, 2 buwan na yan nag-i-evangelism dito sa palengke namin. Laging sinasabi, the Lord is near to come. Kailan kaya yun darating? Tapos pag in-skeptic ka, sasabihin mo, demonic attack. Ituktukan kaya kita for you to understand. The Lord releases this grace to the tribe of Naphtali. Spread good news. They are evangelists in nature. In the 12 tribes, they are evangelists in nature. Imagine that, people of God. Sa mga kakadating pa lang, you see, that is the Father's blessing. Number 1, the Lord can give might. Kaya po hindi tayo lahat malakas. May mga taong malalakas because they are like Reuben. May mga tao po na katulad ni Simeon at ni Levi. Alam naman natin ang mga Levites, sila po ay mga pastor. So sila Simeon, sila yung mga helper. They know the goodwill. Number 3, they are the kings, the lineage of kings. Number 4, they are the businessmen. Number 5, they are the burden bearer, the Issachar tribe. They are all prophetic people. They are all intercessors. Number 6, the eldership. Nakita nyo po, hindi po sila binigyan ng pare-parehong grace. Kasi maglalaban-laban sila kung pareho-pareho yung grace na meron sila. God and their Father given them. Ano po? Hallelujah. Thank you, Jesus. Balikan nyo yung sinabi dyan. Then Jacob called his son and said, gather yourself together that I may tell you what shall happen to you in days to come. Assemble and listen, O sons of Jacob. Among people of God. Sinabi dyan, no, that I may tell you what shall happen to you in days to come. So meaning it is a prophetic word, a vision that God given to them. The tribe of Reuben has given the might vision. The tribe of Simeon and Levi, they have the goodwill vision. The tribe of Judah, they have the king's vision. The tribe of Zebulun, they have the business visions. The tribe of Issachar, they are a burden bearer. The tribe of Dan, they are the elders. Then the tribe of Naphtali, they are evangelists. Do you see? Hindi po sila para-pareho ng grace. Now, come on, people of God. That's the reason why we need the blessings of our Father. So, kailangan ba kapag evangelist ka, humanap ka ng evangelist para mag-pray sa'yo? Come on, people of God. Alam niyo, sa tagal ko na sa The Walk on the Jesus Road, at sa tagal ko na sa mga naging former ministry ko, laging yan ang nai-encounter ko. Ay, Pastor Carl, ako, evangelist ako. Ihanap mo nga ako ng evangelist din to pray for me. You don't need evangelist for you to be an evangelist. You need a father to nurture you. Like how God did on Israel. You need the Father's blessing, not a blessing of an evangelist for you to be an evangelist. You know what, people of God, I carry the apostolic mission and vision, but look at my sons and daughters, more of them are prophets. How does it come? Some of them are planter. Some of them are like Naphtali. They are evangelizing everywhere. Kaya kapatid, don't look for somebody that will fit on what you so-called calling.
Baka iba ng tumatawag sa iyo, bre. Baka ibang calling na yung sinasagot mo. Baka hindi na calling ni Lord because the Lord has pattern, the Lord has principle, and the Lord has order. 'Di ba? Kaya nga si Jesus nung bumaba siya dito sa mundong ibabaw, the visions is to fulfill what the law and the prophet prophesy. Kaya nga nung time na sinabi ni John the Baptist na wala akong karapatan, hindi ako karapat-dapat para bautismuhan ka, anong sabi ng Panginoong Hesus? Hindi, hindi Juan. Ito ay kailangang maganap sapagkat ito ang kalooban ng Ama. Oh, sino nagbaptize kay John the Baptist? You see, people of God, are you guys learning? Are you guys learning to me tonight? Shikarararabushaya. Thank you, Jesus. And thank you, precious Holy Spirit. Diba po? Eh, for those people that are here tonight, God called you for something great. Hallelujah. Hindi ka tinawag ng Panginoon na basta na lang. Tinawag ka ng Panginoon for something great. Ano? Why there is importance of Father's blessing? Because it is the time of fruitfulness. Alam niyo po, nung pinagpala ng Panginoon si Jacob, doon siya naging fruitful. Pero si Esau, ano nangyari sa kanya? Siya ay blessed. Pero favored kasi si Jacob. Katulad ng sinasabi ko sa inyo. At sino po yung nakamana ng fruitfulness na ito? Si Joseph. Kaya nga yung Joseph anointing, grabe yun eh. Sabi, Joseph is a fruitful bow by a spring. His branches run over the wall. The archers bitterly attack him, shoot at him, and harass him severely. Yet his bow remained unmoved. His arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel. Imagine, covered itong si Joseph. Maraming umatake kay Joseph, pero si Joseph ay covered. Eh, alam nyo, kapag ikaw may totoong calling ka ng Panginoon, may totoong blessing ka ng iyong spiritual father, alam mo kahit anong attack pa ang dumating sa buhay mo, hindi mo na yung papansinin. Because you know that you are covered, not just by the Lord, but also your Father. Alam nyo mga kapatid, bakit po yung iba, bumabagsak pa rin sila sa maraming attacks? Bakit namumove sila nung attack na yun? Eh, hindi sila covered eh. Pag tinanong mo sinong spiritual father nila, eh, hindi ko kailangan yun. The Holy Spirit teach me. Wow. So, ibig sabihin, si Jesus, kinukontra niya na yung kanyang sinabi sa Bible, or the Lord contradicted His word. Kinontra na pala ng Panginoon yung kanyang sariling salita. Submit to your leader because they keep watch over your soul. You are the loving eye of God. Diba? Ngayon, kung wala yung loving eye ng Panginoon sa inyo, ay sinong mata na tumitingin sa'yo? Baka si Satanas na yan. Kasi wala kang watcher. Are you with me, people of God? Diba? Some people, lagi nilang inaano yung verse na yan na, the Holy Spirit will teach me. Look at the book of John. Anong sinabi doon? The Holy Spirit is a reminder. That is the work of Him to remind you of the things that the Lord Jesus has taught you. So kapag hindi pa tinuro sa iyo, anong ituturo sa iyo ni Holy Spirit? Si Holy Spirit lamang ang nagturo sa akin sa deliverance. Walang ganun, oy. Natuto ako ng deliverance pero hindi lang si Holy Spirit ang nagturo sa akin. He taught me about the anointing that I carry. But the knowledge, it is given to me by my mentors and my spiritual fathers. Tinuro nila sa amin, ang deliverance pala hindi lang in the mighty name of Jesus. Kailangan pala may alam ka rin. Diba? Hindi pwedeng ang alam mo lang, every witchcraft spirit come out. Eh, anong klaseng witchcraft?
Eh, marami namang klase ng witchcraft. Hindi naman pwedeng sabihin mo, I command every spirit of infirmities and sickness. So there is a specific sickness and infirmities. Not all spirit are infirmities and not all are sickness. And sabi dito, by the God of your Father who will help you. Ah? So ibig sabihin yung fruitfulness, mangyayari lamang po yun if you are approved by the God of your Father. So meaning, bakit hindi ka fruitful? Kasi hindi ka pa naman nire-release ng Father mo, pero ikaw na nag-release sa sarili mo. Pala desisyon. Pala desisyon yarn. Siya na rin yung Father ng sarili niya. The Lord says to me in vision. Sige, hallucinate pa more. Are you with me, people of God? Malinaw. By the God of your Father who will help you. Imagine, pakinggan nyo mabuti. The God of your Father, di ba? Diyos ng iyong Ama na siyang tumutulong sa iyo. By the Almighty who will bless you with the blessing of heaven above, blessings of the deep that crouches beneath, blessings of the breast and of the womb. At may nakalagay pa, the blessings of your Father are mighty beyond the blessings of my parents. Imagine that. Alam niyo po, yung blessing nila ay higit pa sa blessing na natanggap mo sa iyong mga magulang. The blessings of your Father are mighty beyond the blessings of my parents, up to the bounties of the everlasting hills. Alam niyo po, yung blessing ng mga magulang natin, pwedeng mawala yun. Pero yung blessing ng ating mga spiritual fathers, until the death and until the resurrection time, nandun pa rin yun. Sabi dun, may they be on the head of Joseph and on the brow of him who was set apart from his brother. Imagine. So nandun pala yung fruitfulness. So ibig sabihin kaya hindi pala tayo nagiging fruitful kasi wala tayong fathers. Saan tayo naka-attach? Sino ang ating covering? Who covered you? Who covered you with prayer? Who covered you with knowledge and understanding? Who covered you with love? Kung wala kang tatay, sinong magmamahal sa'yo? Kung wala kang tatay sa pananampalataya, sino magko-correct sa'yo? Kung wala kang tatay sa pananampalataya, who will says to you that you are wrong? Are you with me, people of God? Kung wala kang father sa pananampalataya, sinong magtuturo sa'yo ng right character of Christ? Wala kang model. Even Jesus modeled it. Tinuro niya lahat ng pwede niyang ituro sa mga apostol at apostol sa disciple sa 7 leader and 7 leader to the people. Come on, people of God. Number 9, this is where I end. Warriors. Sabi dito, Genesis 49:27, Benjamin is a ravenous wolf, in the morning devouring the prey and at evening dividing the spoil. Imagine niyo po yung blessing na ibinigay sa tribo or sa tribe ni Benjamin. Alam naman natin na ang tribe ni Benjamin ay mga worshiper. So every worship people or every worshiper of the Lord here, you are a warriors. The tribe of Benjamin is a small tribe. Pero sabi diyan, they are like ravenous wolf. Sila po ay katulad ng isang matapang at isang agresibong lobo. Yun yung character ng prophetic word na ibinigay kay Benjamin. So ibig sabihin, nagrabe yung ibinigay dito kay Benjamin. They are warriors. Now you see, people of God, kaano po kaimportante
yung blessing ng ating Father in faith. Gaano kahalaga yung pagpapala na ibinigay sa atin. So hindi lang pala blessing ng Ama, kundi blessing ng ating mga fathers din. Ngayon kung wala kang kinikilalang ama, sinong magpapala sa iyo? Elisha has father, Peter has father, Paul has fathers, even Timothy, Silas, Titus. You see, people of God, even Jesus has Joseph. Imagine nyo po, Jesus came from a virgin. So in other words, hindi siya anak ni Jose. Pero itinuring si Jesus ni Joseph as his own. Katulad ng sinabi ng Panginoon. Pinaramdam niya yung unconditional love of a true father. Kaya alam nyo, bakit yung mga spiritual father natin, di naman sila yung mga totoong tatay natin. Pero bakit kaya kakaiba yung kanilang pagmamahal sa atin? Bakit kaya yung mga spiritual father natin, very unconditional silang magmahal? Minsan nga, mas mapagpatawad pa sila kaysa sa ating mga totoong ama at totoong mga magulang. Na ilang beses ka nang nadapa, natapilok, nangudngud, nagasgasan. Pero sila, with love, na itatayo ka pa rin na hindi anak laban. Kaya mo yan. Laban lang. Move, fight, fight, fight. Kaya mo yan. I believe in you. Magagawa mo rin yan in due time. Huwag kang magmadali. Hakbang lang ng hakbang, anak. Hanggang sa tumibay ang tuhod mo. Hanggang sa makatakbo ka. Hanggang sa makaya mo kung ano yung pinapagawa ko sa iyo. That is a father's love. Thank you, Jesus. So this is my challenge to you, people of God. Learn from our topic tonight. Ay, alam nyo kapatid, before when I started my ministry, may mga taong lumalapit sa akin na, "Ay, Carl, pakinggan mo naman ako kasi ganito, ganyan. Kaibigan naman ako ng ano mo, ng pastor mo." I don't care. I only listen to my spiritual father. Hindi naman po ako nagkamali. My spiritual father nurture me. My spiritual father strengthen me. My spiritual father release the grace in me. My spiritual father release what God has bestowed in my life. Even the missions and the vision. Alam niyo po ba, nung pumunta po ako ng Tacloban, I just want to share it to you, people of God. Alam niyo po ba yung pagpunta ko ng Tacloban, it is a prophetic word for us. You know what, people of God, like 3 years ago, there is a prophetic in our prayer time. Ang sabi po doon, may isang tao na nandoon sa circle na yon. Ang gagamitin ng Panginoon, makakasakay siya ng eroplano to a mission. And when I started to fly on a plane, sabi ko, Lord, and the Lord reminded me, anak, it is you. Alam nyo, kahapon, nag-uusap kami ng dati kong kasama sa ministry, dati kong naging leader, ngayon magiging kumpare ko na yon kasi gagawin daw akong ninong aray ko. Hallelujah. Alam mo, sabi niya, alam mo, Kuya Dave, ngayon na-realize ko, yung mga prophetic words sa atin dati, lahat yun nagaganap na sa'yo. Prophetic word ng Panginoon about sa church. Nagkaroon ako ng church. Yung prophetic word about
our church independent. Registered na ang ministry. Magkakaroon ng mga powerful leaders. It happens in Walk on the Jesus Road. Yung flying mission, naganap na rin. Na kami ay padadamihin ng Panginoon, naganap na rin. Binigyan kami ng Panginoon. Imagine nyo, that is the prophetic word of the Lord sa compound na yun, kung saan nakatayo yung ministry ngayon, yung church. Alam nyo po ba that is a prophetic word? Na sa compound na yun, there will be a church. And we are the first ministry that is established in that place. As in established, registered as a church. And approved by the people around. That is all prophetic word before. But it happens today. Ang prophetic word ng spiritual father ko dati, Dave, ikaw na ang bahala sa ministry. And I am the founder of Walk in the Jesus Road Ministry. And my cornerstone is the Lord. Sabi ko nga, may mga pagkakataon na itong mga nakaraan, sabi ko, Lord, ang galing-galing mo. Year 2022, sinabi mo lang sa akin, anak, gawin mo lang yung para sa akin, ako na ang bahala para sa'yo. Ginawa mo rin. Sinabi mo, mag-focus ako sa Walk in the Jesus Road and I will make you fruitful. Ginawa mo akong fruitful. Sabi ko nga, may mga pagkakataon, hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng finances. Hindi ko alam saan humuhugot ng finances ang ministry. See, people of God, alam niyo po yung airplane, hindi naman po yung libre. Ang libre po doon yung hotel at lodging. Yung airplane na yun, yung ticket na yun, provisions ng Panginoon. Are you with me, people of God? That is one of my spiritual father's dream, na magkaroon kami ng mga branches sa iba't ibang lugar, and the Lord made it. Kaya nga wina-workout natin ito to be centralized and to partners with them. Kaya alam nyo, hindi ko coincidence na nakilala ko po kayo. Because I believe the Lord has given a purpose in this meetup. Bakit ka nandito? May purpose. Bakit ka namin nakilala? May purpose. Many prophetic word of the Lord has been fulfilled in this ministry. To be honest, I am so grateful of everything that God did in this ministry. Alam niyo, may mga times nga minsan natutroubled pa ako eh. Pero alam mo yon, the Lord will always surprise you. Alam niyo, sa totoo lang, after this Tacloban, walay kwarta. Diba? Sabi nga dun sa Reels, yung kinakantahan ng pamangking ko, naalala mo yung sis Dana? Kinakanta nung inaanak ko, walay kwarta, maluy walay kwarta, maluy And I just declared, sabi ko, Father, I know you have a favor for me. Alam niyo, nagulat na lang ako. Pagising ko na itong mga nakaraan, sabi ko, Lord, alam na alam mo talaga kung anong pangangailangan namin. One of my friend in Japan, she texted me
Pastor, nag-send ako sa account mo. Ganitong amounts. Sabi ko, what? Thank you, Lord. And alam mo, every time that I receive this blessing, I always acknowledge Him. I always say, Lord, thank you. Eh alam niyo, na-compute ko na kaagad yun. Kung magkano ang para sa Kanya. And this is for the Lord. This is for me. Because I want to be faithful in everything that comes in my life. Small things or big things. I want to be faithful to my God. Kasi hindi naman siya nagkulang sa akin. He is very faithful. Kaya kapatid, I am encouraging you and I am enlightening you today to know your spiritual father. Kasi doon mo lang mararanasan lahat ng mga sinabi kong yan. Kapag may spiritual father ka, parang feeling mo ang lakas-lakas mo. Kapag may spiritual father ka, hindi ka matatakot na lumakad sa goodwill because you know that you have a guide. May magtuturo sa'yo, may magdadirect sa'yo pag nagkakamali ka. Hindi ka matatakot tungtungan yung authority, yung anointing na ipinagkaloob sa'yo because you know. Now, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time na ibinigay mo sa amin. Lord, I declare and decree na ilid mo sila, Panginoon, sa kanilang mga spiritual fathers. Let them understand and let them know that their fathers, they need it, Lord. They need it for covering spiritually and physically. They need their blessings, O Lord, to access the kingdom gates, to access the heavenly realm, to access their possessions. Lord, sabi mo nga, Panginoon, ang sino mang walang tatay, hindi nila makikita ang kanilang will, Panginoon. Kasi sino magbibigay sa kanila ng last will? Sino magbibigay sa kanila ng kanilang kasunduan? So Lord, many of us, we are wondering, ano po ba yung kalooban mo sa amin? Pero because we don't have fathers, we are still an orphan, we are still loose. Para kami nawawalang tupa na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kung saan mayroong makakain, doon lang kami makikisabsab. Pero hindi namin alam kung saan kami totoong nilagay, saan kami totoong iplinant. Eh Lord, sa oras pong ito, direct us, correct us, and empower us today. Father, I'm asking for your grace to overflow in our life. Father, heal us, deliver us, and may this night, O Lord, empowered every people that are here tonight. I-equip mo sila, Panginoon. Naniniwala po ako na itong salita mo ay para sa kanilang lahat na nandirito. Dahil hindi lang sila basta member. Sila ay mga leaders. Sila ay mga pinili mo for the next generation to take their Canaan, to possess the land of Canaan for them. Now, Father, I thank you for your word. I glorify your name. Make us obedient like Peter in the mighty name of Jesus. Lord, seal the word in our hearts and in our mind. Seal us with your blood in Jesus' name. Amen and amen.